Dito po sa mundo ng cryptocurrency, maraming token ang biglang sumisikat at bumabagsak. Depende po sa iba't ibang bagay tulad po ng market sentiment, technical na indicators, at mga fundamental na balita. Isa po sa mga token na patuloy na tinututukan ng maraming Pilipino ay ang Pi Network. Kamakailan ay marami pong espekulasyon ang lumabas kung muling maabot ng Picoin ang presyong $3 sa kabila ng mga pagbagsak na naranasan nito. Ayon po sa mga technical indicators, may posibilidad na magkaroon po ng bullish breakout o muling pag-akyat ng presyo. Pero bago po tayo maging sobrang excited, alamin po muna natin ang mga dahilan kung bakit bumagsak ang presyo ng Picoin at kung bakit sinasabi ng ilan na may pag-asa pa itong tumaas uli. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna yung disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung bakit bumaba ang presyo ng Pi Network. Isa po sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng presyo ng Picoin ay ang token release program. Nito pong nakalipas na March 24 ay may mahigit 8 million na Picoin ang nailabas sa market. At ito po yung siyang nagdulot ng selling pressure o matinding pagbebenta mula sa mga holders. At hindi lang po yan. Sa susunod na 30 days or 30 araw, may mahigit na 97 million na Picoins ang ilalabas. At sa loob ng 3 buwan, aabot na po ito sa 517 million Picoins ang mailalabas. Dahil dito ay marami pong investors ang natatakot na baka lalo pang bumaba ang halaga ng Picoin, kaya mas pinili na lamang po nilang ibenta ito or ibenta ang kanilang kasalukuyang holdings at yan sa unang sinyalis pa lamang ng pagbaba ng presyo. Gayun pa man ay may ilang indikasyon po na maaring magbago ang takbo ng presyo ni Picoin sa mga susunod na araw. At yan, meron pong isang bearish trend o bullish setup na posible pong maganap. At yan po ay dahil sa may isang nabuong falling wedge pattern. Yan, bagamat bumaba po ang presyo ng Pi ng 3.2% sa isang araw at 27.3% naman sa isang linggo, may nakikita pong technical pattern dito na maaari pong magdulot ng bullish rebound o muling pag-akyat ng presyo. Kaya yan po nakikita natin dito sa chart. Ayan ang isang falling wedge pattern. Ayan, tinatawag po itong falling wedge pattern kung saan ay isang formation sa technical analysis kung saan ang presyo po ay bumababa ngunit unti-unting lumiliit ang range ng pagbaba nito. Karaniwan, kapag ang isang asset ay nasa loob ng ganitong pattern, nagkakaroon po ito ng isang bullish breakout o biglaang pagtaas ng presyo. Ayon po rito sa chart, mula kay Unicharts po ito sa TradingView, bagamat nasa bearish channel po ang Pi, patuloy po itong nakakaranas ng mga support bounces. Ibig sabihin, tuwing bumababa po ang presyo, may bumibili at itinutulak ito pataas. Kung susundin po ang pattern na ito, may posibilidad po na umabot muli sa $3 ang presyo ng Pi sa mga susunod na linggo o buwan. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators. Ayan, meron po tayong maliban po sa falling wedge pattern na ito ay meron pang ibang mga technical indicators na sumusuporta sa bullish movement ni Picoin. At una ay yung tinatawag po na MACD. Yan, ito po yung moving average convergence divergence. Yan. Isa po itong indicator na sumusukat sa momentum ng isang asset.
Sa kasalukuyan ay nagpapakita po ito ng bullish signal. Ibig sabihin ay maaari pong magkaroon ng upward trend sa presyo ni Picoin. Maliban po dyan, maliban po sa MACD ay meron na ring isa pang indicator na nagpapakita ng isang bullish signal or positive signal. At ito naman po ang tinatawag na price oscillator indicator. Ang indicator na ito ay tumutulong po sa pagsusuri kung overbought o oversold ang isang asset. Sa kasalukuyan ay nagpapakita po ito ng positibong signal para kay Picoin. Ngayon ay ano naman po ang mga bagong developments dito sa Pi Network. Ayan. Bukod po sa mga technical indicators, may mga fundamental na balita rin na maaring makatulong sa pagtaas ng presyo ng Picoin. Kamakailan lamang po ay in-announce na maari na pong i-store or hawakan ang Pi tokens sa official Telegram wallet. Ayan, meron ba sa inyo ang gumagamit dyan ng Telegram wallet? Bagamat hindi pa ito maaring ibenta o ipadala sa ibang contacts, malaking hakbang ito para sa mass adoption ng Picoin. Kapag mas marami pong tao ang tumangkilik sa paggamit ng Picoin bilang isang asset, mas tataas po ang demand nito na maaring magdulot ng pagtaas ng kanyang presyo. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang masasabi ko tungkol dito. Para sa mga Pinoy na nagmimina ng Pi o may holdings nito, mahalaga pong maunawaan natin ang mga posibleng senaryo. Una, dahil sa malaking bilang ng Pi coins na ilalabas sa market, maaari pang bumaba ang presyo ng Pi coin sa panandaliang panahon. Kaya kung isa ka pong long-term investor, maaaring mas mainam po na huwag magbenta agad at hintayin po ang posibleng pagtaas ng presyo. Pangalawa, kung ikaw naman ay isang short-term trader, maaaring pag-aralan po muna natin ang mga technical indicators at gamitin po natin ang mga support at resistance levels upang makapag-desisyon po tayo kung kailan po tayo magandang bumili o magbenta. Kung totoo ang bullish prediction ng falling wedge pattern dito, maaring maganda po itong oportunidad upang pumasok sa market bago mag-breakout pataas ang presyo. Sa ngayon ay maraming indikasyon na maaari pong tumaas muli ang presyo ng Picoin, lalo na kung maglalaro ito ayon sa bullish pattern na nakita sa mga charts. Gayunpaman, mahalaga pong tandaan na ang crypto market ay pabago-bago at marami pong bagay ang maaring makaapekto sa presyo ng isang asset. Kung ikaw ay isang investor, mahalaga pong mag-research ng mabuti, gumamit po ng tamang risk management strategy at huwag mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. Ang Pi Network ay patuloy naman po na sumusulong sa pag-develop ng kanilang ecosystem. At ang bagong balita tungkol sa Telegram wallet ay isang positibong senyales ng kanilang commitment sa mass adoption. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong progress, meron pong malaking posibilidad na muling maabot ni Picoin ang presyong $3 o baka higit pa sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.